1, 2, 3. Yung mga ka-DIY, actual test tayo sa ATS. So ito yung kanyang wiring. Ito yung para sa AC line. Ito naman yung sa gitna ay para sa inverter. So yung inverter na to, dito tayo kukuha ng source ng kuryente. At sa pangatlo, yan naman yung load out. So dito mo makikita yan. Meron tayo dito AC in, inverter, at load out. So unahin ko munang i-testing ito dahil ito na yung i-position natin dyan. At ito naman yung isusunod natin. So unahin ko muna yung isa, no? So dito mga ka-DIY, pakita ko sa inyo kung paano siya gamitin at kung meron ba talagang corrupt sa ating ginawang DIY o yung ATS. Ayan, nakikita nyo naman yan dyan. Yung pangalan ng AC in, inverter in, at load out. Ayan. So gamit natin yung 220 volts na bombilya. Dito tayo kumuha ng source ng kuryente at dito sa isa pang output. Yung output naman nito ay andito sa power station. Dito ko naman siya kinuha, no? Ayan, so kikita nyo, ayan, dito ko kinuha yung source ng kuryente. Ayan, yung dulo ng extension nito, cord. Ayan, so ituloy natin kung paano natin siya i-demo dito. Kung mapapansin nyo mga ka-DIY, nakababa pa yung kanyang breaker. Ayan, nakababa pa ito. Ngayon, tataas ko siya. So, i-zoom out ko na lang para mas klaro nyo makita. So, pagka itinaas ko ito, iilaw yung indicator na white. At may supply na rin tayo ng 24 volts. Pero sa ngayon, ginamit kong battery dito ay 12 volts. Tapos, nag-step up ako. Ginamitan ko siya ng boost converter. Kaya nakakuha tayo ng pang supply para dito sa relay na 24 volts. Yung ATS o yung tinatawag na LVD, pwede siya sa 12 volts, 24 volts, at 36 volts. So ipapakita ko dito. So nakagayak na rin naman yung para sa ilaw, yung input para sa inverter, at input para sa AC or sa Meralco or utility, kung ano man meron sa inyo dyan na provider. So simulan natin. Try natin na ipaganahin, pailawin. Pansinin natin kung talagang pumurap itong bumbilya, no? So iangat ko na ito. Ayan. Ayan. So pag angat ko ng AC breaker, naka-priority siya sa iyong service provider. Ngayon, mapapansin mo, baba ko muna, no? Mapapansin mo dito, itong indicator na to ay wala pa siyang ilaw kasi hindi pa yan naka-reconnect. Kung mapapansin mo dyan, naka 23.8 at yung pinakamaliit na ilaw ay hindi pa. Ngayon, silipin natin yung cut-off muna. Sa cut-off, nakaset lang tayo ng 24 volts. Ayan, 24 volts, Pagmasdan ang ating monitor. Sa reconnect, may set dyan na 3 volts. Yan, naka 3 volts, no? Ngayon, ang set ko dyan ay ganito. Doon sa cutoff, ilagay natin 24 volts plus i-add natin yung sa reconnect. So, magiging 27 volt. Ngayon, iilaw yan or gagana o magta-transfer lang yung ilaw na green na to. Magta-transfer yung ilaw na green na yan kapag na-supply na to. So, meron ako dito isang mamihit para makita nyo yan, So, i-zoom out ko ulit para makita nyo yung kabuuhan ng ilaw at pag-reconnect. Ayan. 23.8 at natin. I-reconnect natin. So, i-adjust ko muna mga ka-DIY. Pagmasdan nyo, kailangan maabot nyo yung 27 volt. Pagmasdan, mataas, 25. Yan, tumataas. Kunwari, nag-charging yung battery at inaabot nyo na yung reconnect, 26.8. Pag yan ay inabot yung 27 volts o yung tinatawag na
reconnect nga, ay mag-on siya. Tapos ko, yan, nasa 27 volts. So, naka-priorities na yan. Sa 27 volts, no? Umilaw na siya. Ngayon, itataas ko yung breaker. Taas ko to, no? Optional lang ito kung gusto mo itong itaas. Kung gusto mo talaga ng kurap at hindi ka na magta-transfer, siya na lang. Ang gagawin natin, kung sa manual, ganito ang itsura, no? Imamanual natin. Pansinin nyo mga ka-DIY kung meron ba talagang kurap itong ating gawa. Bilang ko ng 3, no? 1, 2, 3. Ayan. Kung mapapansin nyo mga ka-DIY, hindi po siya kurap, no? Wala po siyang kurap. Ngayon, ibabalik ko lang. 1, 2, 3. Wala po siyang nangyaring kurap. Ngayon, i-actual naman natin siya na palubat yung battery mo dahil naka-priorities ito sa battery. Pag halimbawa, sa madaling araw na or hating gabi, depende sa kapasidad ng battery mo, kung yan ay palubat na at inabot niya na yung 24 volts dito, kasi nakalagay dyan is 24 volts, no? Yung cutoff is 24 volts. Silicon LED, 24 volts cutoff. Pag inabot niya yung 24 na yon, ay lilipat yung green dito. So pakita ko sa inyo mga ka-DIY na yan ay walang kurap. Yan. So i-adjust natin pababa. Kunwari, yun ay lobat na o palipat na yung battery mo. Kailangan niyang ma-meet yung kailangan niyang ma-reach yung 24 volts. So pansinin niyo mga ka-DIY, bababa yan. Pag inabot niya yung 24 volts, yan ay lilipat. Ayan. So pansinin niyo mga ka-DIY, lumipat, no? Lumipat yung kanyang ilaw dito sa indicator. Ngayon, ibabalik ko ulit ng 27, magta-transfer ulit yan sa kulay green. Isa pa, no? So, kami na ulit yung mga ka-DIY para isa na. Inawag mo na lang para makita ko. Pinipiin ko. Kaya kasi ninyo mga ka-DIY, tingnan natin kung malilipat ulit siya sa green. 27. Ayan. 27 na mga ka-DIY. Ayan. Sa mga nagtatanong kung meron ba yung tinatawag na pagsalubong, subukan natin paglaruan. Ayan. Wala naman. Dahil matagal na rin naman tayo nitong nakapag-try. Sa mga nagtatanong baka naman nagsasalubong yan. Hindi po yan nagsasalubong kahit paglaruan ko yan. At wala siyang kurap. Ayan. Ayan. So kay Manoy, makikita mo itong unit mo. Ito na po yung kabuuhang video at testing sa iyong ATS. Gumagana yan. Meron tayong negative positive dito na wire. Pakita ko lang. Ayan yung wire niya, no? Ito naman yung kanyang red plus, negative minus. Ayan. Kay Manoy, ito na po yung unit mo, no? So, kung ibababa ko to, mamamatay yan. Kung i-on ko naman ito, ay magbubukas yan. So, para may supply, andyan, makikita mo na kung paano siya gamitin. Para sa AC in, inverter, at load out. Ito yung papunta sa inverter, ano? Ayan, dito galing yan. At itong isa naman ay galing dito. Galing yan dito. Kaya madali lang naman i-demo. Ayan mano yan, no? So ito yung kabuuhan ng isang unit mo. Yung isa, gagawin ko pa rin ng video para mas makita mo talaga na parehas siyang gumagana. Ayan. Yeah. Raven Raver DIY Projects. Sa solar at kuryente maaasahan mo. Kung may problema sa ilaw at kuryente, may solusyon dyan, hindi na maghihintay pa ng matagal pre. Raven Raver DIY Projects ang pangalan sa solar aparato, siguradong maaasahan. From bahay hanggang sa negosyo, kabit ayos, lahat ay seryoso. Hindi lang basta trabahong dala, kundi kalidad na swak sa bulsa. Kung gusto mo ng tipid at tuloy-tuloy na ilaw, solar na ang sagot. Yan, tuloy tayo. Hindi
mga ka-DIY, no? So ito na yung ating pangalawang testing. Ayan, so i-on ko muna yung para sa AC. Ayan. Pakita ko sa Manoy na okay din itong unit ko. Ayan, may ilaw siya, no? Ayan, red, tsaka may output siya. Ngayon ito, i-on ko. Ayan, so naka-on na rin siya. So i-check ko lang yung sa cut-off kasi di pa yan tayo nakaset. 27.2. Ayan, yung cut-off niya is nasa 12 volts. 12 volts yung cut-off. So gawin natin 24. 24 volts yung cut-off at yung reconnect nito ay ito. Ayan, so lagyan natin siya ng 3. Lagyan natin ng 3 volt. Ay, sobra. Ayan. So 24 volts plus 3 is 27. Up po, on, off, on. Balik tayo dito sa zoom out. Testing ulit natin, itaas natin yung sa AC. Ayan, so naka-priority sa AC pag nag-reconnect or lagyan na natin supply yung kanyang power relay, lilipat na siya dyan. No corrupt, no? No corrupt. Ayan ano yun, no? So hindi ko napahabain yung video. Okay naman ito. Kaya ipapadala ko siya ngayong araw. Pasend na lang po ng details. At sa GNT po natin ito ipapadala. Ayan, maraming salamat Manoy. So yung wire nito ay number 12. Yung mga dati kong gawa is number 12 yung wire. Maliban doon sa isa dahil yun yung wires ko na dumating. Kaya yun ang naikabit ko. Pero ito kasi ubos na to. Ayan Manoy, ano? Okay na po itong ATS at magagamit at isasalpak mo na yun sa iyong setup. Ayan, no corrupt. Kung mga nagtatanong kung magsasalubong ba yung karga, ang sagot ko, hindi po. Ayan, tayo naman. Kasi naglalaro ako pa. 24 volts, 80 amp. Kung wala ka pang ganito sa setup mo, pwede ka magbigay. Pwede kayong gumawa or kung wala naman kayong time gumawa at wala kayong idea kung paano ginawa, pwede naman kayo sa akin magpa-line up niya. So hanggang dito na lang muna mga ka-DIY, good morning at salamat sa tumatangkilik ng ating mga DIY projects ng ATS. At marami pa na mga gabi, waiting lang ano, sa nagpagawa po ng solar setup, aparato, waiting lang din po. At ito, waiting lang din sa free energy device na kahit wala kang battery, magagamit mo yan basta meron kang solar panel. At kung meron kang mga 12 volts device na appliances siya, kagaya ng DC fan, lights, or kung ano pa man, water pump, pwede yan dito. Pwede magkabit dito. Kung gusto mo dito sa ilaw, mga ilaw, kaya 12 volts na fan, dito pwede yan. Morning mga ka-DIY, sa mga gusto rin pong makipag-transaction sa akin, kung ano man po yung mga DIY projects na nakikita nyo na gusto nyo subukan sa akin. Ayan. Tipid sa kuryente, tuloy-tuloy ang saya.